God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all my heart. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God, the Most High God, the Most High God, the Most High God. Good morning, Jesus! O pasalamatan si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Happy 39th-year anniversary, Comfy Family! Ngayon po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan, mapagpala. Purihin ka po at pasalamatan sa araw na ito. Higit po sa 39 na taong ipinagkaloob niyo po sa Comfy Family.
Salamat, Ama, sa mga biyaya o pagpapala na pinagkakalob niyo para sa aming lahat. Higit po kami na yung mga lingkod. Salamat po sa kalusugan, sa kalakasang pisikal. Salamat din po sa katalinuhan, sa karunungang ibinibigay niyo po para sa aming lahat. At sa aming ngayong pagdiriwang, Lord, pangunahan niyo po kaming lahat. Kami po'y wala pong magagawa kung wala po kayo. Dalayan ko muli, Ama, ang tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna para sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Diyos. Ang tema po ng ating pagdiriwang sa umagang ito ay tungkol po sa great and glorious name of our God. At ang aming pong ipamamalas ay tungkol po sa Jehovah Rapha. Sa Tagalog po, ang Diyos ang ating manggagamot. Sapagkat ang ibig pong sabihin ng Rapha ay healer. Purihin ang ating Panginoon. At ngayon po ay tunghayan natin ang isang doxology from Malaya, Laia, San Juan, Batangas. At susundan din po ng samahang pag-awit ng ating mga kapatiran, ng mga song leaders from Lipa and Laia Outreaches. Halikayo at lumapit sa akin, kahit nasaan man kayo nanggaling. Ano man ang inyong mga gawain, halina at kayo'y gagaling. Halikayo at lumapit sa akin, kahit nasaan man kayo nanggaling. Ano man ang inyong mga gawain, halina at kayo'y gagaling. Si Jesus ay tumatawag sa ating lahat, pang matanggap natin ang buhay na ganap. Si Jesus ay tumatawag sa ating lahat, upang matanggap natin ang buhay na ganap. Si Jesus ay tumatawag sa ating lahat, upang matanggap natin ang buhay na ganap. Si Jesus ay tumatawag sa ating lahat, upang matanggap natin, upang matanggap natin, upang matanggap natin ang buhay na ganap. Let us sing
All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrows, when you are weak, He is our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrows, when you are weak, He is our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrows, when you are weak, He is our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. If you believe. Happy anniversary! Napakasarap umawit at magpasalamat sa ating Panginoon. Natutuwa ba kayo lahat, mga kapatid? Amen. So ngayon po ay makinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Naibibigay po ng ating Pastor JB Kagimbal. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon naman ang ating pag-aaralan ay tungkol doon sa Jehovah Rapha, the Lord who heals. At ito po kukuhanin natin doon sa Exodus 15:26 at sa Isaiah 53 verse 5. Pero bago po lahat, hayaan po ninyong batiin muna namin kayo dito sa ating anniversary na ito. Sister Cora? Thank you, Lord. Hello po, kumusta na po tayong lahat, mga kapatid, sa Comfy Family, North, East, West, South, pati na rin sa mga nasa iba't ibang dako ng daigdig.
Maligayang araw po sa ating lahat. Mula po sa aming family ni Pastor JB and on behalf ng buong Comfy Batangas family, happy blissful 39th year anniversary sa ating lahat. Kahit po tayo magkakalayo, pakiramdam po namin ay magkakasama tayo sa isang napakalaking hall at nakinikinita ko ang inyong mga ngiti at galak sa mukha. Nakakahawa po kayo, parang nakakaiyak tuloy. Sa lahat ng anniversary ating sineselebrate, kakaiba at sobrang espesyal, napaka-challenging na taon ito sa ating buhay Kristiyano. Salamat sa Diyos ang ating Jehovah Rapha, hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan. At ang pinaka-natatangi sa lahat ay ang ginawa sa atin ng Diyos sa ating kalusugan, sa kaligtasan sa virus na kinatatakutan ng marami. Kung mayroon mga naapektuhan, ay mapayapa namang pinalipas ng Diyos. Thank you, Lord. Higit sa lahat, ang deliverance ng Comfy Center sa attack ng virus na ito. At ngayon nga ay COVID-free, pati na ang ating sariling tahanan. Amen. Salamat sa sama-samang pagdarasal ng buong kapatiran. Dininig ng Diyos ang ating mga hibik. Purihin ang ating Diyos, ang ating Jehovah Rapha. So let us make this anniversary a celebration of life. Happy anniversary po uli, Comfy family. God bless. Thank you, Lord. Sige po sa ating pag-aaral. Exodus 15:26. Ang sabi po dito sa Tagalog, kung ako'y buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Jehovah Rapha. So, ang Jehovah Rapha po ay pangalan ng Diyos. Ito isang covenant name which describes God's essential being as possessing a healing nature. Ito yung kanyang revelation of His compassionate love for us, our Father who cares for the whole being of His people. Rapha means to restore or to heal thoroughly and completely. So it is both holistic, WHO, and holistic, HO, healing, body, soul, and spirit. This name was first revealed by God Himself to Moses do sa ating binasa sa Exodus 15:26. The Israelites ran out of water after 3 days of traveling across the desert Shur, and they became very thirsty enough to make them again more bitterly to Moses. They came across a river, but the river was bitter. Its water hindi pwedeng inumin. So they called it Mara. As bitter as the murmuring spirit of the Israelite, nagreklamo ulit sila kay Moses. Kaya si Moses, tulad ng dati, nagdasal sa Diyos. At ang Diyos naman, binigyan ng instruction si Moses na itapon a piece of wood, and so he did. At once, the water became potable, drinkable. And by the way, yung wood na nagre-represent doon, yan ay symbolizing the cross of Jesus Christ. Yes, Jesus was there, our Jehovah Rapha. Praise the Lord. Not only did it heals the bitter water, but also the bitter spirit of the murmuring Israelite. Mula doon, pinatunayan na ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang binitiwang covenant promise of healing the Israelite. All throughout their journey of 40 years, Jehovah Rapha was there for their provision, protection, and healing needs. Sabi nga ay, prevention is better than cure. Kaya ang unang mark ng Jehovah Rapha, yung presence ng cloud during the days. It protects them from the heat of the sun. Na iti napakatindi ring problema sa pagkakasakit. Lalagnatin ka dyan hanggang sa maging worse ang iyong karamdaman. So, preventive. Pillars during the night. Hindi lamang against the insect and wild animals, kundi yung sa lamig ng magdamag. Kaya sila ay pinatnubayan at inalagaan. Ang pangalawa, yun naman provision for food and water. Yung water dun sa rock at yung manna from heaven for 40 years to sustain and to strengthen para kanilang immune system ay manatiling malakas. And then, ang pangatlo, yung direct na healing and curing. Marami silang pinagaling, mga lepers, mga poison na dahil sa kinagat ng mga ahas, at marami pang iba na yan ay makita natin sa lahat sa Old Testament. So, merong pattern ang God's healing ministry ni Jehovah Rapha. From the Old Testament, mula nga doon sa Genesis hanggang sa
dating na dito kay Malakay, and then the New Testament sa buhay ni Kristo at ng kanyang mga alagad. In Jesus' time, 20% of the gospel accordingly was devoted to healing. At ang sabi nga ay, Jesus spent more time in healing than preaching. Not just only to get the attention from the crowd, but it is more of His compassionate love to the people. Matthew 9, sister? Matthew 9:35-36, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastor. Amen. So, yung puso, hindi po kung ano paman. At doon nga po sa Poor Gospel, naparecord doon ang iba't ibang klase na mga miracle healing na ginawa ni Jesus Christ. At ilan po dito, yung healing sa man with leprosy sa Matthew 8, yung forgiving and healing a paralyzed man, Mark 2, yung pag-raising kay Lazarus from the dead, John 11, yung restoring the eyesight of 2 blind men sa Matthew 9, yung healing a woman who had been bleeding for 12 years, Luke 8, at the healing of a multitude of people from touching His garment in Gennesaret, Mark 6. Ang dami, body and soul and spirit. Ang history of God's healing ministry ay ating pupuntahan to understand further yung mga maraming tanong, what, whys, and hows of Jehovah Rapha. Bakit nga ba at bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng Diyos na ang tao ay huwag magkasakit o gumaling at maging perfect, body, soul, and spirit. So ito po ang background. From the very beginning, we were created in the image of God, whole, healthy, and able to be in right relationship with God, with one another, the animals, and the earth itself. Ito yung paradise, buhay na ganap at kasasya, immortal body. But this original vision of wholeness was shattered in the fall of man. Since that day, we live with consequences of our sin, sickness, brokenness, and death. We are cursed to die, immortal body to mortal body. From Genesis through Revelation, we read the story of God's work to bring humanity back into relationship with Him and to restore us to wholeness. So, the highest pinnacle of God's healing ministry took place sa Mount Calvary. Nagsimula ito sa creation, then maraming taon ang lumipas, pero ang tunay na solusyon ibinigay niya doon sa Mount Calvary, yung sa kanyang cross, the turning point, once and for all. Ang problema, yung stumbling block to healing, which is the curse of the law. God lays out the curse of the law, many of which are sicknesses, wasting diseases, madness, fever, blindness, inflammation, fearful virus, painful boils, severe and lingering illnesses, itching and blistering sores. Lahat ng ito naroon po sa Deuteronomy 28:15-61. Sickness is a result of a curse including generational sickness, Exodus 20 verse 5. They are evident when diseases such as cancer run from right down a family tree. The point is, if the curse of the law could be lifted, so would be lifted all the effects of that curse. And so, Jehovah Rapha, the cross of Jesus Christ versus the curse of the law. Galatians 3:13. Sa Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Sa Colossians 2:14, having cancelled the written code with its regulations that was against us, and that stood opposed to us, He took it away, nailing it to the cross. Amen. Ipinako sa krus ang curse of the law. Kaya ito'y hindi na magkakameron ng buhay sa atin. Yung generational sin and sicknesses, wala na yun, naputol na yun. So, ang kalusugan mo, kung ikaw man ay kapareho ng sa iyong mga magulang, will be depending on your lifestyle. Healthy and holy, hindi ka magkakasakit. Here are some tips on how to live healthy lifestyle. Sister Cora. Sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Amen. Sa 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy,
and you are the temple. Amen. Amen. At sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Praise the Lord. Healthy lifestyle, be holy, for our God is holy. Psalm 79 verse 8, Sister Cora. Huwag mong parusahan kami mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Oo, merong insidente sa New Testament. May nagtanong sa kanyang alagad, sabi, ito ho ba ay nabulag dahil sa kasalanan ng ama? Sinagot siya ni Jesus doon sa John 9:3. Anong sabi, Sister Cora? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. So, ang objective is for the glory of God. Parehas din ito ng pagbuhay niya kay Lazarus. Nangyari ang mga bagay nito upang ang Diyos ay mapupurihan. Thank you, Lord. So, nasolve na yung curse of the law. Here comes now yung wages of sin, yung sickness and death. The blood of Christ versus the sickness and death. Sa Isaiah 53 verse 5, but he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Therefore, yung wounds wasn't for our sins anymore. This time, he shed his blood solely for our healing. He died blood drain. Walang natira sa kanyang katawan. Tubig ang huling umabot sa kanyang tagiliran. Pero ang lahat ng yon, every drop counts for the healing of our human body. Sabi doon sa Greek word na tetelestai, isa ito sa last word doon sa cross niya, sa 7 last word. Tetelestai, ang sabi, it is finished. Our healing has been fully paid, atoned, for with the blood of Christ, the curse was crushed. It is finished. Praise the Lord. So here comes the challenge to all of us, yung ating Great Commission. Hindi na lang para ang mga tao ay mapabalik o mapapunta natin sa pagsamba sa ating Panginoon, kundi attached to us ay para malaman nila na tayo ligtas na, body, soul, and spirit. Saved, body, soul, and spirit. Completed by the name of Jesus, by His cross, and by His most precious blood. Pagkaalam ito ng mga tao, wala na silang ignorance of the grace. At when they believe it, upon knowing it, then sila'y mas matapang, courageous para harapin ang mga challenges ng buhay kasama ng mga health problem. They will be looking on Jesus Christ on the cross and not on the symptoms. So Jesus Christ on the cross is our great healer. Mark 16:15-16. So Mark 16:15-16, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. At sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkameron ng buhay na walang hanggan. Amen. Whoever believes, sino mang sumampalataya sa kanya, magagawa lamang yan kung ipaalam natin sa mga tao. Yun ang ating holy responsibility. For those who believe will be saved from sickness and from pain. Ngayon, today, at this age of grace, ganun pa rin. Yung kanyang ministry, yung pattern, ganun pa rin. Jesus offers the same covenant of healing that can be accessed, received by us through the following. Number 1, of course, by faith. Healing is a gift from Jehovah Rapha to those who believe. Number 2, repentance of unconfessed sin. We need to confess and forsake our sins. And when we do that, God graciously forgive us. And those sins can no longer hinder or block our healing. Number 3 is releasing the unforgiveness in our heart. Make the choice today to release those heart feelings that will lead to reconciliation and peace that is essential to emotional and physical healing as well. Ang pang-apat, yung laying of hands. Something that can help encourage a healing to come is when another believer who is stronger in faith lays his hand or her hands on you and heals you. Matthew 16:17-18. And these signs shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick and they shall recover. But please take note, it is through them, it is not them. It is still Jehovah Rapha that will heal. Amen. Ayun panglima, speak the word of faith in the name of Jesus. Jesus gave you authority to heal,
and be healed. Therefore, speak to the part of your body that needs a healing. I command it to be healed in Jesus' name. Masakit ba ang iyong ulo? Ikaw ba'y may prostate? Hawakan mo yan. Sabihin mo, in Jesus' name, be healed. Be healed. Sa Acts 3:6, ganun nangyari kina Peter. Ang sabi ni Peter, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk, be healed in the name of Jesus Christ. And then lastly, through the doctors and the medicine. Ang medical science and faith are complementary. By adding healing prayer, it will amplify the positive effects of medicine. To glorify the Lord will greater faith in the midst of our infinity. Anyway, alam naman natin that even the wisdom of doctors and the potency of medicine all are by the blessing of Jehovah Rapha, our true healer. By now, accordingly, meron tayong 356,000 na cases, more or less, sa COVID victims natin. At then, accordingly also, there are more than 310,000 na napagaling. So, nasa mga 87-90% na papagaling. Because of the doctors, yes, through them, but through the blessing of Jehovah Rapha, our Lord. So, finally, yung huling stage ng pattern ng kanyang healing ay dun sa in the heavenly age, the final coming age. Ang tawag naman dito, eschatological healing, the final events of history or the ultimate destiny of humanity. We will be eternally healed of all diseases when we are made perfect, God's way of taking us home. Ito yung ecological healing. Ang Mami Ligaya, Brother Bart, Sister Linda, Sister Amor, Sister Therese of Lipa, ang ating mga mahal sa buhay, ang aking mga magulang, inyong mga magulang. At ito na may sinabi sa Revelations 21 verse 4. Ano sabi dyan, Sister? At papahirin niya ang mga bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. Pahayag 21 verse 4. So, ito siya. Our Jehovah Rapha was there in the Old Testament yesterday, today, and tomorrow. Hebrews 13:8. Ito yung God's power, omnipresent, omnipotent, immensity. Kaya nga po, salamat sa Diyos, Jehovah Rapha is alive, still in action, now and forever. So, to temporarily end this meeting of ours, let us pray, let us pray, let us pray to God for the healing of our body and all our needs in life. Let us pray. Panginoon, nawa po kaming lahat, kasama ang aming buong pamilya at ang buong Compy family, ay palaging maging malakas at malusog ang aming mga katawan at umabot pa sa maraming anniversary celebration ng Compy. Lagi mo pong pasaganain kami at paginhawahin ang aming pamumuhay para patuloy kami makatulong sa simbahan, sa kapwa, of course, sa pagtataguyod ng aming pamilya. At higit sa lahat, naway lalo ka naming makilala at lalong lumalim at lumago ang aming pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus, ang ating dakilang manggagamot. Amen. Okay? Happy 39th anniversary, Compy! Salamat sa Diyos. Salamat po, Pastor JB, sa napakagandang mensaheng inyo pong ipinagaloob sa amin. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon naman po ay ating masasaksihan ang mga buhay na patutuo ng ating mga kapatiran. Una po, mula po sa Laia, San Juan, Batangas, si Brother Palomo at ang kanya pong may bahay, Sister Jobilin Nuwas. At susundan po ito ni Brother Patrick Bisete from Batangas Outreach, and then followed by Brother Vani and family. Ito po yung anak ni Pastor JB Kagimbal. Thank you, Lord. Tunghayan po natin ang kanilang mga buhay na patutuo. Happy 39 years, Compy family! Bago po ako magbahagi ng mga gandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, nais ko muna pong basahin ang binigay niyang word sa akin. Matatagpuan po ito sa Kawikaan 16, verse 1. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit kay Yahweh ang sagot ng dila. Maraming salamat po kay Lord sa pagkakataong ito na ibinigay niya sa akin upang makapagbahagi ng mga mabubuting bagay na ipinaranas niya sa aming pamilya.
ipinagpapasalamat ko kay Lord yung panahon ng pandemic na ito dahil bago man magkaroon ng pandemic, talagang nag-iisip na po kami mag-asawa, masyado para sa amin yung may maliit po kami na baby. Tapos iniisip namin kung sinong mag-aalaga sa kanya, kukuha kami ng mag-aalaga dahil parehas po kaming may work ng panahon yun eh. Siya po sa resort, tapos ako naman sa bangkero po ako eh. Panabay po yung kuwan po ng pagkita namin dahil summer po yun, tagdami po ng guest. So, ganun pa man po, ipinaranas po ni Lord na yung kaisipan ng tao, hindi pwedeng siyang manigay dahil pag si Lord po talaga yung nagbigay sa'yo ng tamang oras, tamang panahon, talagang hindi ka na mag-iisip. Dahil nung mga time pong yun, ipinadama niya po sa amin na huwag kang mabahala at ako ang gagawa ng lahat para maisaayos yung lahat. Kaya natutuwa po kay Lord dahil binigyan niya po kami ng time na magkasama-samang mag-anak. Yung pong maliit naming baby, kami po yung nag-alaga sa kanya na hindi po namin naranasang masyado sa dalawang anak po naming nauna dahil lagi po nga nag-aalaga sa kanya yung biyanan po namin. Kaya thank you Lord po. Tapos po nung mga time na yon, siyempre wala pong guest. Ang hina po ng iniisip ko, ang hina ng pagkikitaan namin, siyempre naging isda po ako pero mas malakas po talaga namin pagkitaan sa resort, yung pagbiyabiyahe ng mga bangka, pag may mga tourist. Tapos, nung time pong yun, bigla naman pong yung pong isdang yun na hindi naman po siya talaga ganun karami kong mahuli. Nahulihan namin po siya pag nakasampung piraso, madami na. Mga ganun Tapos nung bigla na lang naglaot ako nung gabi, nakahuli ako na hindi pa naman siya ganun karami, siguro mga 5 kilos lang. Then sumunod na gabi, nagtry uli akong maglaglag ng lambat namin. Mga padami hanggang sa biglang nag-35 kilos. Then nung umaga, nilaglag uli namin, biglang umabot halos siguro may 150 kilos, isang laglagan lang. Kaya thank you Lord, talagang napakabuti ng Diyos at hindi namin nakalain na may ganun palang karaming isda doon sa inuhulugan namin yon. Tsaka sabi nga nila na sa kasaysayan po ng Laiya sa lugar na to, noon lang po nakaranas na dumagsa yung ganun karami ng klase ng isda na isang laglagan lang mga ganun karami. Umabot pa nga po sa yung mga mangingisda na katulad ko. Halos may 20 po kaming bangka lahat doon sa lugar na yung naglalaglag. Thank you Lord po, lahat po talaga hindi na uuwi ng walang huli. Merong halos talagang mga 100 kilos talagang, sabi ko nga, isang napalaking pagpapala ng pandemyang iyon dahil sa tutuusin po, hindi po namin sana malalamang maraming isdang ganon dahil abala na po kami sa resort. Kaya thank you Lord po. Sabi nga po hindi naman po sa, glory to God po, hindi naman po sarili natin ang ating itinataas, kundi yung kabutihan ni Lord talagang. Sabi nga po lagi nila kung hindi daw po dahil sa akin, hindi po matutuklas ang maraming isdang gano'n na talaga naman pong ang dami po nang nakatanggap ng blessing. Kaya sobra po yung pagpapasalamat at talagang andyan po lagi yung kanyang sabi nga hindi mo pa hinihingi, talagang pinagkakaloob na ni Lord. Tsaka ang isa pa pong maganda dito, laging ang sabi po ng hindi daw po ako nakakaranas nung baga pong naghihirap. Sabi ko po lagi sa kanila, wala pong anak ng Diyos na naghihirap. Yung po lagi ang aking sinasabi po kahit po sa mga katropa ko na mga yung po lagi sabi ko, pag anak tayo ni Lord, hindi tayo maghihirap. Lagi tayong ipoprovide ni Lord at talaga naman pong buhay pong patutuo yung naganap po sa amin ng panahong iyon. At pinagpapasalamat ko rin po yung sa panahon na yon, napakakuwan po nung pandemic na dumating sa atin, hindi mo alam kung saan manggagaling yung kalaban natin dahil virus po yun eh. Ay pinagpapasalamat ko kay Lord dito po sa Comfy family po natin dito sa buong San Juan, wala pong nagkaroon ng ganong virus po at saka talagang lalo pong nagsitabaan po yung ating mga kapatiran dito at higit po sa lahat yung talagang desire po namin sa bahay po namin na ibinigay po niya at si Sister Wife na po ang magtutuloy po ng aming sharing.
Thank you, Lord po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nabigyan po kami ng pagkakataon talaga na makapag-share po sa kabutihang ginawa ni Lord sa buhay namin. Ang ipagpapasalamat ko po kay Lord yung talaga pong binigay po talaga ni Lord yung prayer po namin talaga sa Kanya, yung aming bahay na gustong-gusto po talaga namin siyang maipagawa. Kasi nga po kapag naulan, lagi nga po kaming bahang-baha, talaga pong parang lawa po talaga yung loob ng bahay namin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi nga po tinugon niya po yung aming mga panalangin sa Kanya. Bagaman nandun po yung ang laki po ng pagkukulang namin sa Kanya dahil lagi nga po kami hindi nakaka-attend. Pero hindi niya po kami pinabayaan. Pinaramdam niya po talaga sa amin na hindi po kami nagkukulang. Hindi po siya nagkukulang kahit kami po ay nagkukulang kay Lord. At natupad po yung bubong na gustong-gusto namin maipagawa. Yung gustong-gusto po na asawa ko talaga po yung nangyari ng bubong namin. Ibinigay po talaga ni Lord. At yun po yung nangyari kung kailan po nandun pa po yung pandemic. Kaya sobrang blessed na blessed po kami. Thank you, Lord. Glory to God po talaga dahil sa gitna po ng pandemic, nakapagpagawa po kami ng bahay at nakapaglabas din po kami ng bago po ulit motor at nga pong luma namin pong motor malaki na pong pakinabang pero kakarag-karag na po talaga. Kaya talagang si Lord po talaga nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin at lahat ng hinihiling namin po talaga, answer prayer po talaga ni Lord. Kaya sobrang-sobra po kaming blessed. At ganun din po yung mga anak ko. Nagpapasalamat ko din po kay Lord na lahat po kami malulusog, tsaka yung mga anak ko po malulusog, lalo na po yung panganay ko. At salamat din po talaga sa kalakasan, sa kagalingan, at talaga pong, yun nga po sabi ni Brother Husband, yung virus, hindi natin alam kung saan nanggagaling. Pero nandun po yung pag-iingat ni Lord sa bawat isa sa atin, at lalo't higit po sa aming buong pamilya. Kaya thank you Lord po talaga. Amen. Kaya muli po, happy anniversary, Comfy Family. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at narito po ako upang magbahagi ng ating isa sa katangian ng Panginoon na kung saan ay siya po yung ating Jehovah Rapha o dakilang manggagamot. Thank you, Lord, at sa 39th anniversary po ng Comfy Family, bigyan po tayo ng pagkakataon upang magbahagi ng kanyang mga salita, insights, reflection, at saka experiences about po sa sinasabing pagkadakilang manggagamot ng ating Panginoon. Thank you, Lord. So, manalangin po tayo ng maiksi. Salamat po, Diyos, at sa inyo pong kaunawaan na ibibigay sa amin, mahayag po ang inyong kadakilaan at kapangyarihan. Lord, pangunawa ang sumaamin at revelation din po. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, salamat po sa Diyos at ang atin pong teksto ay matatagpuan sa Lucas 5:31. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Thank you, Lord, sa mga salitang ito. Alam nyo, naranasan po namin sa buhay namin ito. Siyempre, lahat po ng tao nagkakasakit. Isa po sa pinakamalaking himala na ginawa ng Panginoon sa amin, kung saan yung amin pong anak na si Andrea ay nagkaroon po siya ng tinatawag na yung kanya pong balakang ay na-disalign. So, nung magkaroon po yun ng ganong sitwasyon, siyempre, panay po ang aming pray, panay aming manalangin sa Panginoon. At higit sa lahat, nag-alala din po si Mama Ched sa mga pagkakataong yun. At nung pong nasa ospital na si Andrea, umuwi po siya. Umuwi po ang mama upang matingnan kung anong sitwasyon ng bata. Ngunit sa pagpe-pray at sa pagdarasal, kahit po ako'y nagdi-deliver habang ang bata ay nasa ospital, si mama po ay dumating doon at maya-maya, tinawagan ako habang ako'y nagko-commute. Sinabi niya sa akin, pinagaling na ni Lord. Imaginein po ninyo, one touch of God. Instant healing po ang mangyayari. Alam nyo, marami pa pong iba. Isa po yan sa major na ginawa na pagpapagaling sa amin ng Panginoon. Maging doon sa aking isang anak, nagkaroon po siya ng, si Nicole Angela, yung pangalawa, yung isa rin po sa aming anak na babae,
sumakit po ang kanyang tiyan sa hindi malamang kadahilanan. So sa sobrang sakit po ay talagang nanlalamig na yung kanyang kamay, buong katawan, napapasigaw sa sakit. Ngunit nang maipag-pray, syempre naroon din yung isa sa yung agam-agam natin, syempre magulang tayo. Pero hindi po nawawala ang faith kay Lord. Nadala po namin siya sa ospital at natingnan, nagkaroon ng mga test. At alam niyo, sa awat grasya ng Diyos, negative po yung mga test. Ipinapakita lang po ng Panginoon, sige, dalhin niyo sa ospital para makita niyo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa atin. Isa lang po ang susi sa lahat ng ito na nangyayari sa atin. Alam po ng Diyos na magkakasakit ka, mamamatay ka, magkakaroon ka ng karamdaman, problema. Ngunit ang tiwala ang itinuturo sa atin ng Panginoon dito. Katulad sa sinasabi ng Hebrews 11:6, you cannot please God without faith. At kasiguraduhan po kasi ang faith, ang paniniwala at pananampalataya, ari yun din sa sinasabi ng Hebreo 11:1. Ito po ay kasiguraduhan. And by faith, katulad po ng sinasabi ng babaeng dinudugo ng 12 years, na kung saan mahipo niya lamang yung damit ng Panginoon, ay siya gagaling na. Ganun din po, isa po yan sa mga example upang ang ating pananampalataya ay lumago. At yan pong pagkakasakit o mga problema sa buhay, yan po yung tinatawag na opportunity to practice our faith. Na yung tiwala natin at pagtitiwala natin ay sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Kaya ganun po, ma-experience natin yung supernatural power ng Diyos. Higit sa lahat sa pagpapagaling. Kailangan po yan nating mga Kristiyano. Kaya nga po sinabi niya sa Lucas 5:31, kailangan po natin ang Panginoon. Dahil alam po ng Diyos na tayo po ay magkakasakit, mamamatay, at magkakaroon ng kung ano-ano pang problema sa buhay. And He provides, Panginoon. Lalo na po yung healing na ating kailangan araw-araw. Because this body deteriorates every day. Kaya salamat po sa kalakasang binibigay ng Diyos sa atin. More power and more faith to you. In Jesus' name. Happy anniversary po sa ating lahat. Thank you, Lord. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Giovanni Caguinbal, anak po ni na Pastor JB at Cora Caguinbal. Kasama ko po ang buong pamilya ko. Andito po si Sister Jo, ang aking may bahay. Hello po. Andito rin po ang aking panganay na si Jovan. Hello. Andito rin po ang aking bunso na si Waki. At ang kapatid ko si JC. Narito po kami upang bumati sa lahat sa ating 39th year anniversary ng Comfy Family. Pero bago po namin ipagpatuloy ang mga nais naming ipagpasalamat, gusto po namin iparinig sa inyo ang aming family life verse. Ito po ay mula sa Psalm 62 verse 5 to 7. I depend on God alone. I put my trust in Him. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God. He is my strong protector. He is my shelter. Purihin ang ating Panginoon on behalf ng aming buong family at ang buong pamilya ng Batangas. Bumabati po kami sa ating lahat. Comfy Family sa North, East, South, West, at pati na rin sa nasa ibang bansa, yung Comfy International, na isang malusog, mapayapa, at puspos ng pagpapalang selebrasyon ng ating ika-39th year ng Comfy sa pangunguna ng ating Diyos.
Napakarami po nating dapat ipagpasalamat at ipagdiwang. Una po, alam ko po na tulad namin, tayo po ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng pangangailangan natin, lalo na sa pandemic na ito, sa kalusugan, sa kapayapaan, at sa kasayahan ng buong pamilya. Sa pagdiriwang pong ito, isa rin po na natatanging pasasalamat sa Diyos, ang nais ko pong ulit-ulitin. Ito po yung ginawa niyang pagpapagaling at pagliligtas ng Diyos sa ating mga workers. Kasama ang kanilang buong pamilya, pati na ang sina Pastor Alex at Sister Rhea, ang namiminuno sa atin. Kami po ay nag-alala at nangamba sa nangyari sa Comfy Family, sa Comfy Center. At alam ko pong katulad naming maraming sobra ang naging pangamba natin at mabalitaan na ang Comfy Center nga ay nagka-COVID. At lahat ay halos nagkasakit dahil sa virus na ito. Purihin po ang ating Panginoon, ang ating Diyos, Jehovah Rapha. Pinagaling lahat at tuluyang ng pinawi ang virus sa compound. At alam kong extended sa ating mga tahanan ang covering po ng banal na dugo ng ating Diyos. Amen. Ating pong patuloy na ipanalangin ang isa't isa, lalo po ang ating mga workers at mga pastors. Higit po kailanman, kailangan po nila ang mga prayer warriors. Salamat po ng marami. Muli, binabati namin lahat kayo sa araw na ito. Happy anniversary, Comfy Family. Thank you. Purihin ang ating Panginoon. Nakakatuwa naman mga kapatid, higit po yung ating mga napakinggan na mga kapatiran ho natin na pinagaling ng ating Panginoon. Hindi lang po ito yung kanilang kahilingan, bagkus ito po talaga yung tinatawag nating healing from God. So, purihin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay dumako pa kasi meron po rito na video clips na mga kapatiran po natin sa kanya-kanya pong mga areas o lugar ho nila. Ito pong Katandala, Laia, Lipa, Cuenca, at Padre Garcia Outreaches. Maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala
Board, Comfy, Lipa, Bulaknin. There. There. Mission House. And then there. Yay! Praise the Lord. Ayan po, natunghayan natin ang mga lugar na ating pinupuntahan sa dako po ng Batangas Outreach. Ano po. At sa mga hindi pa po nakakarating, yan po, makikita natin yung ating pong mga mission houses dyan sa Bulaknin, Lipa, saka po sa Laia, San Juan, Batangas. Thank you, Lord. Ngayon naman po, sa atin pong song number at saka po sa dance number. So, mayroon na lang po tayong dalawang number na ipipresent mga kapatid. At yung pong song and dance number of Ikarbang per group. Ito po yung mga bata, mga kids. At yan nga po ang tawag namin sa kanila ay the fourth generation. No? Alamin niyo po kung bakit ano po. At ito po ay susundan ng atin pong mga katandala youth and moms. At yun po mga kapatid, atin pong subaybayan ang pagdiriwang na ito at ang celebration na ito ng ating sa presentation po ng ating mga kapatid from Laia and Katandala. Sa lahat ng tao,
Let's go! Go! Patuloy pa rin, pupurihin, patuloy pa rin, sasambahin, patuloy pa rin, dadakilahin banal ng ngalan mo, patuloy pa rin, pupurihin, patuloy pa rin, sasambahin, patuloy pa rin, dadakilahin Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin, pupurihin, patuloy pa rin, sasambahin, patuloy pa rin, dadakilahin banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin, pupurihin, patuloy pa rin, sasambahin, patuloy pa rin, dadakilahin Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Sa pangako mo. Nakakatuwa naman yan, Minister Andy. Pag nakikita natin yung ating mga kapatiran, di ba? Andyan, nasasaya ng lahat. Totoo yung nasasaad sa aklat ng Awit 133. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa ating Diyos, mga kapatid. Ayan po overflowing ang ating celebration. Amen. Ayan po ang nagtatapos ang ating pagdiriwang sa area po ng Batangas Outreach. Ano po? Hallelujah. Tayo po ay mananalangin na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti niyo po sa aming lahat. At salamat po sa isang napakamatagumpay at napakasaya at napakalusog na selebrasyon na naganap po sa area ng Laia, ng Katandala, ng Lipa, Bulacnin, Cuenca, Padre Garcia Outreaches. Nawa po ay marami pang taon ang dumating na kami po'y sama-sama, nagkakaisa at masayang-masaya na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Thank you po muli sa 39 years anniversary of our Compi Church. We love you, Lord. We praise you. Kayo po ang patuloy na magpala at manguna sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, lalo po, Lord, sa Compi family. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy anniversary! God Bye-bye po. bless. God bless. Bye-bye. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at